Magandang araw, Tito Val, at sa mga listeners ng Pinoy Mystery Horror. Ako po si Albert, at ito ang karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa Maynila. Taga Surigao po ako, kaya naman nag-dorm ako dito. Bali, 4 kaming lalaki na magkakasama. July 2018, sa malamig na gabi, nagpunta kami magkakaibigan sa Baguio para magbakasyon. Pansamantalang tatakasan ng stress ng trabaho. Kasama ko sina Alan, Jomar at Tony. Excited kaming lahat sa aming inaasahang tahimik at masayang getaway. Doon kami pupunta sa bahay na minana ni Tony mula sa kanyang lola. Una, libre na yung stay. Pangalawa, alam nyo naman, Baguio, malamig, tahimik, perfect para mag-relax at magsaya. Pero sa halip na makapag-relax, natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng kababalaghan na bumago sa aming mga pananaw sa buhay. Natural na komedyante ng grupo si Alan. Laging handa magpatawa kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Kaya lang, sa kabila ng kanyang humor, malakas ang pakiramdam niya sa mga nangyayari sa paligid. Sa aming magkakaibigan, pinakamatapang si Jomar. Karaniwang nagbo-volunteer para sa mga challenging na gawain. Hindi siya naniniwala sa multo pero nagbago ang lahat nang maramdaman niya ang hindi nakikitang presensya sa bahay. Gaya ng una kong nabanggit, si Tony ang may-ari ng bahay. Kalmado lang siya, pero habang tumatagal, unti-unti ring lumalakas ang kanyang kaba at pagkabalisa. Lalo na't ito ang unang beses niyang tumira sa bahay na hindi niya kasama ang kanyang lola dahil ito ay namayapa na. Tahimik lang ako noon, nakikiramdam. Pagdating namin doon, agad namin sinimula ng adventure. Namangha kami sa ganda ng lugar at na-enjoy ang malamig na klima. Sa unang gabi ng aming pananatili, nagluto kami ng sanggipsal sa harap ng fireplace at nagkwentuhan habang ipinapasa ang tagay. Masaya nung una, pero nang maghahating gabi na, nagsimulang magbago ang pakiramdam namin sa paligid. Narinig ni Alan ang tila kakaibang ingay mula sa kung saan na agad niyang ikinabahala. Tumahimik kaming lahat. Sinubukang alamin kung saan ang gagaling ang ingay. Inisip ni Tony na makahangin lang yon. Narinig na muli ang malakas na kaluskos. Mula naman ito sa itaas ng bahay. Tila ba may naglalakad na mga mabigat na pares ng mga paa. Nagkatinginan kami at sabay-sabay na tumayo. Inihahanda ang mga sarili sa mga hindi inaasahang magaganap. Nagkusang loob si Jomar na tignan yun. Bit-bit ang flashlight habang dahang-dahang umaakit ang hagdan. Kami naman ay naiwan sa sala, tahimik na nag-aabang. Habang nararamdaman namin ang malamig na paligid, ilang minuto lamang ang lumipas at bumalik si Jomar. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Wala raw siyang nakita pero may presensya siyang naramdaman sa itaas. Para daw may nagmamasid sa kanya. Dahil sa takot, nagpasya kaming lahat na magsama-sama na lamang sa sala at hintayin ang umaga. Umaasang mawawala ang mga pagpaparamdam. Natahimik na lang kami ulit. Pero bigla namang bumalik yung mga ingay sa itaas. Parang may kaluskos na gumagapang. Walang gustong umakyat ulit. Kaya para mapalitan yung takot, si Alan, na siyempre palagi may kalokohan, biglang nagsabi, "Mga pre, laro tayo ng Spirit of the Glass." Naghanap si Alan ng lumang karton, ginupit ito at nilagyan ng mga letra gamit ang pentel pen. Pati baso sa kusina, pinagtiyagaan na namin. Kahit may konti itong crack sa mga gilid. Tumatawa kami noong una, pero alam kong kinakabahan kami. Pero sige, tuloy pa rin. Ipinatong namin ang mga daliri sa baso. Sino man ang naririto, pakiusap, ipakita mo ang sarili mo. Sabi ni Alan, half joking, half serious. Tahimik. Lahat kami nakatingin sa baso. Walang gumagalaw, pero bigla, dahan-dahang umandar yung baso papunta sa L. Tumingin kami sa isa't isa.
Tahimik na nagtatanong kung may nang lolo ko lang ba. Pero wala. Seryoso lahat. Nagtuloy-tuloy ang baso. I-N-D-A. Linda? Sino si Linda? Tanong ni Tony. Biglang bumigat yung hangin, parang ang hirap huminga. Nakaramdam ako ng malamig na hangin, hindi lang basta malamig. Sobrang lamig, dumidikit sa balat ko. Pagtingin ko sa paligid, parang sumasama na ang pakiramdam ng mga kasama ko. Dahan-dahang gumalaw ulit ang baso, at sa pagkakataong ito, mas mabilis, mas marahas. Pero bago pa namin magawa ang susunod na hakbang, biglang kumalubog sa itaas. Sobrang lakas, parang babagsak ang buong bahay. Bigla kaming nagulat at nagtanggal ng kamay sa baso. Pero ito ang mas nakakatakot. Patuloy na gumagalaw ang baso, mag-isa. Tapos, tumigil din. Biglang kumurap ang mga ilaw, dahilan para madagdagan ang aming kaba. Kahit sobrang dilim sa bakuran at halos wala kaming makita, naaninag namin na may nagpapabalik-balik na anino malapit sa bintana. Lalong tumindi ang kaba namin nang marinig ang malakas na pagkalampag sa mga bintana. Tila may gustong pumasok sa loob. No choice na kundi magtungo sa kwarto at isara ang pinto. Nagsama-sama kami para sa aming kaligtasan. Habang kami nag-aabang sa susunod na mangyayari, biglang may kumatok sa pinto. 3 beses, mabagal, hihinto, tapos kakatok ulit. Parang hinihimo kaming buksan ng pinto. Pero sa kabila ng takot namin, nagpasya kaming huwag na itong buksan. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Wala kaming nakita sa labas, puro dilim lang. Pero ramdam namin ang presensya ng bagay na hindi maipaliwanag. Nagpasya kaming bumalik sa sala, pero pagdating doon, laking gulat namin na makita ang mga mensahe na nakasulat sa fireplace gamit ang uling. Hindi kayo makakaalis. Ang nakasaad doon. Naka all caps pa at 3 exclamation point, parang galit na galit. Sa kabila ng aming takot, wala kaming magawa kundi maghintay ng umaga. Lumipas ang oras sa gitna ng takot at kaba. Pero tila ba ang katahimikan ng gabi ay nagdulot ng mas matinding pangamba. Bandang 3:00 ng umaga, narinig namin ang matinis na sigaw mula sa itaas. Kasunod ng isang malakas na kalabog, parang may bumagsak na mabigat na bagay. Dahilan para kami magmadaling magpuntahan sa itaas. Pagbukas namin ng pinto sa kwarto, tumambad sa amin ang isang babae na nakaputi. May mahabang buhok na tumatakip sa kanyang kaliwang parte ng kanyang mukha. Habang sunog naman ang kanang bahagi ng pisngi. Nakatingin siya sa amin at dahan-dahang lumapit habang nakalutang sa hangin. Sa maniwala kahit sa hindi, iniunat ito ang mga kamay sa harapan niya. Tila gusto kaming abutin. Sa takot, nagmadali kami magtungo pababa ng hagdan at tumakbo palabas ng bahay. Sumakay kami sa kotse ni Tony at pinaandar ito ng mabilis. Kahit hindi alam kung saan pupunta habang papalayo kami sa bahay. Sa rearview mirror ay nakita namin ng babae. Nakatayo sa gate, nakatitig lang sa amin. Basta nag-drive lang si Tony na nagmamadali. Tahimik kaming lahat, walang nagsasalita, lahat nakatulala. Nang makarating kami sa hindi kalayuan, hinarang kami ng police checkpoint. Dahil sa matuloy naming pagpapaandar ng sasakyan, agad naming inireport ang nangyari. Hindi sila agad naniwala dahil naamoy nila ang alak sa aming hininga. Pero nang bumalik kami sa bahay, kalaunan, kasama ng mga pulis, wala silang natagpuan ni katiting na bakas ng babae o ng kakaibang pangyayari. Pati yung nakasulat sa fireplace, wala din. Napahiya kami. Para bang panaginip lang ang lahat ng nangyari. May duda man, agad kaming ibinalik sa station para kuhanan ng police report. Baka kasi may tao lang na maaaring nagbiro o nagtangkang pasukin ng bahay. Natatandaan ko madaling araw na yon. Akala namin, tapos na ang mga kababalaghan ng nagdaang gabi.
May kakaibang pakiramdam ang dumapo sa amin habang nasa police station kami dahil kinukuha na kami ng statement at nagsimulang ikwento ang aming karanasan. Biglang natigilan ang isang nakatatandang pulis. Tahimik niyang inilabas ang isang lumang larawan mula sa kanyang file drawer. May ipinakita ito sa amin. Nanlamig ang dugo namin nang makilala namin ang babae sa larawan. Ang parehong babaeng nakaputi na humabol sa amin palabas ng bahay. Lahat kami nang ilabot. Napag-alaman namin mula sa pulis na matagal nang patay ang babae. Natagpuan ang walang buhay nitong katawan sa nasabing bahay matapos ang di maipaliwanag na sunog. Ilang dekada na ang nakalilipas. Isa daw ito sa mga kaso na una niyang hinawakan nang siya ay bago pa lang sa serbisyo. Hanggang ngayon, hindi pa nasolba ang kaso. Kung meron bang foul play o wala, dahil sa kakulangan ng ebidensya at testigo. Hinala ng mga kaanak ng biktima na hindi aksidente ang nangyari. Kalaunan, pinagbili na ng may-ari ang bahay at lumipat na sa malayong lugar para malimutan ng pamilya ang lungkot na sinapit nila. Dagdag pa ng mga pulis, hindi ito ang unang beses na may nag-ulat na nakakita ng babae, kaya hindi na sila nagtaka sa aming ikinuwento. Kalaunan, pinayagan na din kami na makaalis ng mga pulis na walang pananagutan. Mga kaibigan, dito ko na muna tatapusin ang kababalaghan na naranasan ko. At sana inaaliw ko kayo sa aking kwento. Alright, mga giliw na tagapakinig, hanggang sa susunod na kwentuhan. Ako si Tito Val ng Pinoy Mystery Horror, nagpapasalamat at nagpapaalam. Ingat kayo palagi at mag-subscribe na para lagi kayong updated.